Magandang araw po sa inyong lahat mga bro. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob po sa atin para po makagawa tayo ng mga panibagong tutorial patungkol sa ating mga motor. So ngayon araw mga bro, ang video natin ay sasagutin ko lang yung nagtatanong kung pwede ba i-convert yung regulator rectifier ng Rouser 135 sa ating full wave regulator rectifier na binibenta. Ayan. So meron po tayong Lihua, meron tayong TTGR. So meron po tayong mga iba-ibang klaseng rectifier. So ito mga bro, para mas mabilis lang yung video natin, bago po natin umpisahan yung mga bago pa lang po dito sa ating channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong tutorials. Bale mga bro, pakinggan nyo po ng maigi dahil hindi na po natin ulit-ulitin yung video para mas maikli lang kasi yun naman talaga ang gusto ng iba. Ang gusto ng iba ay maikli lang yung video po natin. Okay. So, ito mga bro, kung makikita nyo, ihiwalay na nga natin to. Meron po tayong mga CDI kasi dito mga bro, mga binebenta rin. So, marami po ito So, marami po yan. Ganito po yung stock na itsura ng regulator rectifier. Ay, putol na. Pinakita ko lang sa inyo. Kaya kung makikita nyo mga bro, mga putol na po yan kasi kapag nag-convert tayo ng ganitong socket mga bro, bali kinukuha ko yung stock na socket para plug and play pa rin siya dun sa stock harness ng Rouser 135. Yun ang purpose, kaya kung makikita nyo, putol na yung mga socket nito. Ayan pinagpuputol ko po yan. Actually marami na po ito mga bro So hinukay ko lang to para magkaroon tayo ng sample sa tutorial po natin ngayon. So ang stock kasi mga bro ng ulitin ko, pwede i-convert. Yes po, mga bro, pwede po inyo i-convert yung kasi ito, mahal ito pag binili. Ito, mura lang po ito pagka binili nyo. Okay? So, meron tayong TTGR nito. Ito sa TTGR na sarong. So, sarong, i-review ito naman na kulay pula. Wala na, sinayin muna. Wala na. Ayan, mga bro, So, dito mga bro, sa stock na charging or sa stock na regulator rectifier, kasi ang tawag dito mga bro ay regulator rectifier or charger ang tawag kasi ng iba dito. So, ang trabaho nito mga bro, is nagre-regulate siya ng power. Kaya tinawag siyang regulator rectifier. Nagre-regulate tsaka nagre-rectify. So, ang pumapasok kasi dito mga bro is yung galing ng stator. So, ilalabas na naman papunta ng battery or ng ibang mga load natin na DC. From AC, convert niya sa DC. From alternating current o AC or sa DC or tinatawag na direct current. So, dito mga bro, bali meron lang tayong 4 na wire. Actually, meron ditong capacitor yan. Yung positive, dadaan ng capacitor, palabas ulit. Tapos yung negative, nakatap dito yan. Naputol na lang mga bro. Wala na kasi tayong sample ng Rouser 135, So, madali lang din naman ito mga bro. Basta ito lang din naman yung wiring niya. So, meron tayo ditong black na may stripe na yellow, yung ating negative or yung ating ground. Meron tayong blue, dalawa po yan. Okay lang po yan na magkapalit. Wala po yung polarity, yung dalawa na blue na yan. Itong blue na ito mga bro, ito po yung galing ng stator po natin. Okay? Tapos yung puti mga bro, ito po yung papunta ng battery natin. Ito yung dumadaan sa fuse. Okay? So, pwede ba mag-convert? Mga bro? Pwede ba mag-convert? Ulitin ko, pwede po yan mga bro. So, meron tayong dalawang klaseng full wave. Meron tayong pang full wave na walang kulay black. 4 na wire lang siya. Pero ito po ay full wave. Okay? Kapag ganito yung gagamitin nyo, ganito lang ang connection mga bro. Okay? So, kailangan alam nyo rin to. Yung pula is yung ating papunta ng battery. Yung pink, tsaka yung yellow. Minsan, dalawang yellow po yan. Ito po yung minsan kulay puti yan, wala yung pink. Ito po yung galing din ng stator natin. Yung green is yung ating body ground. Ganun po ang connection niya. So sa pagkoconnect nito madali na mga bro, yung pula, okay, yung pula ikakabit nyo dito sa puti. Okay? Yun yung katumbas niya. Yung blue, dito yan sa pink. Okay? Tapos yung yellow, dito yan sa kabilang blue. Tanong bro, pwede pa po ba kabaliktad tong dilaw or yellow at saka yung pink ikabit sa blue? Okay po yun mga bro, wala pong, yun yung sinasabi ko sa inyo, wala naman siyang polarity. Kahit magkabaliktad po siya, okay po yun, wala kayong magiging problema. And natitira lang isa natin,
Yung isa is yung green nakakabit yan. Ito yung nakakabit natin sa body ground. Okay? Yan yung katumbas na yan yung katumbas na wirings niya dito sa apat na wire pero full wave. Like mga TMX. Okay? Yung mga bago labas kasi natin TMX ngayon ay naka full wave na po. So, ganun ang connection nito. So, what if naman mga bro kung ganitong rectifier ang gagamitin nyo? Ito yung rectifier na mayroong kulay. Bali 5 wires po ito. So, ang pagkakabitan natin dito ang kakabitan natin dito mga bro ay 4 lang. 5 wires po ito. So, paano ba ang connection nito? So, kuha lang tayo ng sample mga bro. Pasensya na kayo, hindi ko muna to wawasakin o sisirain kasi ibibenta natin to. Minsan kasi yung mga ibang customer, ayaw nilang kumuha ng bukas na po. Okay, so hanap lang muna ako ng sample natin na bago pero bukas na. Ayan mga bro. So, ito naman yung ating Lihua. Ayan. So, marami kasi tayong brand. So, ito kung gagamit kayo nito mga bro, legit po yan. TTGR brand. Magandang klase po yan. Ito naman, kung Lihua naman ang gagamitin nyo, magandang klase rin ito mga bro. Parehas ko po ito nire-recommend sa inyo, no? Ayan. So, ito mga bro, mayroon tayong 5 wires po yan. So, ito naman kulay pula. Ang kaibahan naman nito mga bro ay kulay itim. So, lahat naman ito pwede nyo gamitin. Pero mayroon akong tutorial sa YouTube kung ano naman yung pagkakaiba ng ganitong dalawang regulator rectifier. Okay? So, meron kasi yung pagkakaiba mga bro. Hindi lang basta kabit ng kabit. So, dito mga bro, sa Lihua naman, meron tayong pula, so orange, green, yellow, at saka pula na may stripe na kulay puti. Yung pula, ito yung positive, yung green, yun yung ating negative, yung orange, at saka yung yellow, yan yung galing ng rectifier. Ikakabit natin. Ayan, tapos yung pula mga bro, baka malito kayo, yung pulang may puti kasi mga bro, ito yung papunta ng ilaw, no? Ito yung nagkakaroon ng supply kapag umandar yung makina. Kung ito naman yung gagamitin yung mga bro, yung puti, ilalagay nyo sa pula. Yung blue, ilalagay nyo sa orange. Yung isang blue, ilalagay nyo sa yellow. Yung itim, ilalagay nyo sa ground or yung negative natin. Yung pula, ito, papunta ng ilaw po yan. Wala kasi tayong sample. Ganun ang connection nito mga bro. Kung ngayon, kung yung ilaw naman ng Rouser 135 ay hindi naman siya naka-stator drive. Ay, actually, stator drive. Meron kasi tayong LCM sa Rouser 135. Yung nakakabit dun sa may battery. Ano? So, pwede nyong ikabit sa ilaw. Pero kahit hindi na, meron kasi tayong LCM sa 135. Okay lang po yung kahit wag nyo na ikabit ito. So, nakahiwalay naman yung socket niya. So, dito naman mga bro, ganun din. Hindi ko na lang bubuksan yung pula, ikakabit nyo dito sa puti. Para-parehas lang sila mga bro. Yung pink, ikakabit nyo dito sa blue. Yung yellow, ikakabit nyo dito sa isang blue kasi dalawang blue natin. Yung green, ikakabit nyo dito sa ground, yung body ground. Is yung natitirang kulay black. Alright. So, dito kayo mga bro, baka malito kayo. Yung black po natin, kailangan nyo yan supplyan ng accessory wire. Okay? So, ang trabaho niya mga bro is siya yung magkocontrol ng supply ng voltahe para hindi mag-overcharge yung ating mga battery. So, ganun lang po mga bro ang connection. Okay, ganun lang ang connection kung magko-convert kayo ng charger tsaka dito. So, ito mga bro ay marami na tayong na-convert. Awa naman ng Diyos ay wala pa naman bumabalik ng maaga para sabihin na sira. So, magandang klase rin kasi to. Full wave to mga bro. So, ang output nito ay nagre-range ng 14.8 din. No, kapares ng stock niya kahit wala siyang capacitor. Okay? So, sana mga bro nakatulong sa inyo yung video natin ngayong araw na ito. So, pasensya na dun sa nag-request ko, lang tayo nakagawa ng video bro. So, itong CDI naman, meron tayong mga tutorial nito mga bro sa Rouser 135. Ito yung SIP valves natin. Ayan, hindi po siya original pero magandang klase rin siya gamitin. So, sa TikTok mga bro, marami tayong binibintang mga CDI ng Rouser 135 po. So, sa ngayon, hanggang dito lang po yung video natin. Magandang araw po sa inyong lahat at ride safe po palagi.